Sige, patumbahin mo na yan. Sige pa. Malakas na pag-cheer ni Nathan kay Sabrina. Nakatukod naman ang siko ng dalaga sa ulo ng lalaking nakaluhod sa harap nila. Ngumisi pa ang dalaga bago pa simpleng kinusot ang tungki ng kanyang ilong. Go, Sab-Sab! Sinamaan ng tingin ni Sabrina ang matalik na kaibigan. Pinagmasdan niya pa ito mula ulo hanggang paa. Normal lang naman na araw ngayon. Ngunit bihis na bihis ito. Iba talaga kapag mayaman. Kahit hindi ganon kagarbo ang damit, ay umaangat pa rin sa paningin ng iba. Required ba palaging nakapolo ka? Na mahihiya ang hangin na daanan ng tuwid na tuwid mong damit? Sarkastikong tanong ni Sabrina kay Nathan habang hila pa rin ang buhok ng lalaki na humarang sa kanila kanina. Aray ko po, ma'am! Nagkibit balikat ang binata at nginuso ang patakas na lalaki. Hoy, saan ka pupunta? Ang swerte mo naman kung makakatakas ka sa akin. Mabilis na hinaklit ni Sabrina pabalik ang lalaki at ikinulong sa braso niya. Mali ka ng ho-hold upin, tol. Sa susunod, itong best friend ko lang harangin mo kapag di ako kasama. Kasi kung akong ho-hold upin mo at hindi ko siya kasama, baka samahan pa kitang mang-hold up. Dahil sa sinabi ng dalaga, sinamaan tuloy siya ng tingin ng kaibigan. Sige, ganyanan. Kunwari pa siyang inirapan ni Nathan bago tumawa ng mahina. Sir, ma'am, hindi ko na po ulitin. Hayaan niyo lang po ako makaalis. Ipinaharap ito ni Sabrina sa kanya at binigyan niya ito ng nagbabantang tingin. Huwag ka na magkakamali tatandaan ko ang mukha mo. At isa pa tandaan mo rin itong mukha ko at ang mukha ng kulukoy na to. Tinuro ni Sabrina ang ngayon ay nakasimangot na binata. Kapag ito nagsumbong sa akin na hinarang mo, hindi lang ulo mo sa buhok ang tatanggalin ko. Pati na rin yung buhok mo sa ilong. Pinakawala na ito ng dalaga habang patuloy itong tumatango. Opo, hindi na po. Mabilis na itong tumakbo palayo sa kanila. Kaya naman, pinagpaganan ni Sabrina ang kamay niya bago lumapit sa kaibigan. I told you, dapat nagkotse na lang tayo. Inirapan ng dalaga si Nathan at hinampas pa ito sa braso. Huwag mo akong artehan. Alam mo naman na ganito talaga dito sa lugar ko. Tas nagpipilit ka pa rin na pumunta dito. Inanyayahan niya ang binata na muling maglakad. Tumingin-tingin pa ito sa paligid bago tumango. Natawa na lang si Sabrina. Hinarang kasi sila ng lalaking yon kanina at may hawak itong kutsilyo at pinagbantaan silang sasaktan kung hindi sila magbibigay ng pera. Tinawanan lang naman ito ni Sabrina. Ikaw, iwas-iwasan mo yung pakikipagbasag ulo mo Umakbay pa ang kaibigan sa kanya kaya naman umismid siya. Hindi naman ako nakikipagbasag ulo. Hindi naman basta ako nag-aamok ng away. Isa pa, bawal sa mga kagaya kong taekwondo player ang basta-basta nalang nakikipag-away, no? Matagal na magkaibigan si Sabrina at Nathan. Bata pa lang sila na magkakilala sila at naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Simula noon ay halos hindi na sila mapaghiwalay. Kaya naman, kahit gaano kadelikado sa lugar kung saan nakatira si Sabrina, laging pumupunta doon ang kaibigan. Bakit ba kasi ayaw mo pang tanggapin yung offer kong pabahay sa'yo? Besides, it's my own money na. Alam mo naman kung gaano ako nag-excel sa business world. Mukhang malalampasan ko nga yaman ng parents ko. Umismid lang si Sabrina bago bumuntong hininga. Ang kulit-kulit ng lahi mo, no? Simula ng mga bata pa tayo, ayaw kong humihingi sa'yo. Hinawakan naman agad ni Nathan ang mga balikat niya at inalog-alog siya. Sab, hindi ka nang hihingi. Kusang loob ito. Umirap lang ang dalaga at umiling. Ayoko. Hindi masarap ang isang bagay kung hindi ko ito pinaghirapan. Natawa lang ang binata bago siya iginilid upang akbayan ulit. You're 26 now, Sab. Buong buhay mo, you're working so hard. Pakiramdam ko tuloy na walang saysay ang yaman ko para matulungan ka. Matapos sabihin niya ni Nathan, ay natanaw na nilang pareho ang bahay niya. Ang maipagmamalaki naman ni Sabrina,
hindi na uuwi sa wala ang sweldo niya sa lahat ng racket niya. Dahil sa magulong lugar nila at mga tagpi-tagping bahay, ay isa si Sabrina sa may maayos na tahanan. Nagdadrama ka na naman para makonsensya ako. Alam mo, alam kong mayaman ka. At isa pa, ang tagal na nating pinag-uusapan na ayoko ng easy money. Kinuha ni Sabrina ang susi sa bulsa niya at hinawakan ng seradura. Hindi pa man niya nabubuksan ng tuluyan ng pinto, ay inagaw na agad ito ni Nathan at nauna pa itong pumasok sa bahay niya. Mabuti na lang talaga at kahit paano nakapagpa-tiles ka na. Umirap ang dalaga bago buksan ng 5 taon na niyang electric fan. Ito pa ang kauna-unahan niyang nabili noong sumahod siya sa kanyang unang trabaho. Luma na yung fan mo. You should change it. O kaya ay tanggapin mo na ang aircon na binibigay ko sa iyo. Pinukpok pa ni Sabrina ang electric fan dahil hindi na ito umiikot. Kaya naman ang gawin niya yon, otomatiko na ulit itong umikot. Tigil-tigilan mo ako, Nathan, ha? Huwag mo akong sulsulan at isa pa, mahal na magiging kuryente ko kung mag-aircon ako. Ibinagsak lang basta na binata ang katawan sa sofa. Napailing-iling na lang ang dalaga bago nagtungo sa kanyang kusina at kumuha ng tubig. Akong bahala sa bill mo. Makulit talagang kausap ang kaibigan. Gusto niya nang tahiin ang bibig nito. Bakit ka nga ba ulit nandito? Ang akala ko ba ay may business trip ka sa USA? Inabutan niya ng baso ng tubig ang kaibigan. Naupo muna ito at tinanggap ang baso. Thanks. Uminom ito bago nagsalita muli. Kailangan ko ng temporary bodyguard. Alam mo naman na, hindi na biro ang nangyayari sa akin itong mga nakaraang buwan. At? Nagtaas ng kilay ang dalaga bago naghila ng mauupuan. Kilala kita, Sabrina. Alam ko kung gaano ka kahusay. Kaya nga hindi ba? At minsan ka na ring inalok ka ng army na maging secret pip nila dito pero tinanggihan mo. Total, ayaw mo rin naman na binibigyan kita ng libre. Ngayon naman, kung bibigyan man kita, yun ay dahil magtatrabaho ka na sa akin. Napaisip si Sabrina sa alok ng kaibigan. Pwede niya itong tanggapin dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na inalok siya nito ng trabaho at hindi diretsyong pera. O pwede niya rin itong tanggihan dahil alam niyang gagamitin itong opportunity ni Nathan para magbigay sa kanya na magbigay. Bakit ako? Ang dami-daming mas magagaling dyan na iba. Sinusungitan niya pa ang kaibigan at kasunod nun ay ngumuso. Ikaw na ang madaling kausap. Diba? Tasahanap pa ba ako ng iba? At isa pa, magandang bagay na kilala mo ko at kilala kita. Hindi ko iisipin na galing ka sa masamang ahensya. Umirap ang dalaga bago muling uminom ng tubig. Hindi ka sure? Paano kung inalok nila ako ng mas malaking halaga para lang ipatumba ka? Malakas namang tumawa si Nathan habang pumapalakpak pa ito. Kahit ang tawa nito, tunog pang mayaman. Dahilan, para mapasimangot siya. Sabrina, ako pa lulukohin mo. Inaalok nga kita ng bahay, lupa, pera, at kung ano-ano pa, pero hindi mo tinatanggap. Yung malaking halaga lang kaya? Naniniwala ako hindi mo yung tatanggapin. Umismid ang dalaga. Wala na talaga siyang laban sa kanyang kaibigan. O sige, pero dahil kaibigan kita, bibigyan kita ng discount. At hindi ako tatanggap ng overpayment. Kumindat lang si Nathan bago bumalik sa pagkakahiga sa kanyang sofa. Also, pack your things. You'll be staying in my mansion. Dahil sa sinabi ng kaibigan, nasamid si Sabrina sa iniinom niyang tubig. Gulat na gulat niyang tinignan ng binata na may mga ngiti sa labi nito habang nakapikit. Nang makarating sila sa mansyon, ay mabilis na tinulungan ni Nathan ang kaibigan sa pagbababa ng mga gamit nito. Dadalawang maliit na maleta lang naman yon. Ngunit gusto niya pa ring tulungan ang kaibigan. Bongga pala ng mansyon mo Nung huling punta ko dito, ginagawa pa lang to. Ngumisi si Nathan at nagpatiuna na. Ikaw kasi, palagi kang busy. Daig mo pa ako. Kung hindi kita sasadyain doon, di pa tayo magkikita.
Natawa ang kaibigan habang inililibot ang tingin sa paligid. Alam mo naman na marami akong racket. At oops, huwag mo na akong banatan, nababayaran mo naman ang mga oras ko. Alam mo nang isasagot ko dyan. Tumangu-tango ang binata. Kabisado siya talaga ng kaibigan. Paano naman kasing hindi? Halos sa isa't isa nakatuon ang atensyon nila. Sa totoo lang, higit pa sa kaibigan ng tingin ni Nathan kay Sabrina. Ngunit dahil alam niyang kaibigan lang ang turing sa kanya ng dalaga, ikinubli niya ang kanyang nararamdaman. Hindi mo ba dinadala ang girlfriend mo dito? Mamaya, bigla na lang niya akong haklitin tas baka bigla ko rin siyang ibalibag. Ngumisilang ang binata bago umiling. Wala akong girlfriend. Masyado akong busy sa negosyo. Ngumiti lang na mapang-asar si Sabrina bago siya dilaan. Paano ba kita seseryosohin, Nathan? Nakikita ko pa lang yung mukha mo, natatawa na ako. Paano kaya kung may mga kalaban at nakita kita, di namatay ako sa kakatawa? Lumapit si Nathan kay Sabrina at basta na lang ito inakbayan at ginulo ang buhok. Ayaw mo ba na happy pill mo ko? No girlfriend since birth si Nathan. Kahit napakaraming babae ang nagkakandarapas sa kanya, wala siyang pakialam sa mga ito. Nasa babaeng katabi niya lamang ngayon ang buong atensyon at puso niya. Lumayo-layo ka nga sa akin. Baka naman gusto mo muna akong pagpahingahin. Hindi ba at bukas ka naman makikipag-meet sa biggest investor mo? Ngumiti si Nathan at tumangu-tango. Sige na, magpahinga ka na nga. Nagiging dragon ka na naman. Pabiro lang siyang inirapan ng dalaga bago ito mahinang tumawa. Isa sa hinahangaan ni Nathan sa ugali ni Sabrina ay hindi ito oportunista. Hindi rin ito plastic at natural ang pagiging matalas ng dila. Matagal nang hinahangaan ng binata ang lahat-lahat kay Sabrina, mula sa pagiging simple nito hanggang sa pagiging positibo nito sa buhay. Ngunit, hanggang kailan niya kaya maililihim ang nararamdaman niya para dito? Kinakabahan din siya dahil alam niya ang isasagot nito, na marahil, naaawa lang siya sa kalagayan nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Sabrina, ngunit hindi kasing aga ng gising ni Nathan. Ang aga mo naman? 5:30 pa lang Sinusuklay ng dalaga ang mahaba niyang buhok. Mamaya ay itatali niya na ito. Sakto lang. Let's eat breakfast bago tayo umalis. Tumango naman si Sabrina. Tahimik na pinagsaluhan nila ang almusal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Sabrina ang morning look ng kaibigan. Halatang nakaligo na ito dahil basa pa ang buhok. Ang long sleeve polo nito, bukas pa ang 3 unang botones. Kita tuloy ang konting bahagi ng dibdib nito. May hawak itong dyaryo sa kanang kamay at tasa naman ng tsaa sa kaliwang kamay. Noon pa man iniisip niyang mula sa libro ang kaibigan niya. Pagpalain ba naman kasi ito ng kagwapuhan at kakisigan? Ang gwapo mo pala. Natigilan ng binata at agad itong napaharap sa kanya. Ha? Ngumisi lang si Sabrina bago kumagat sa sandwich ng kaibigan. Sabi ko, bilisan mo na. Ako rin naman na magmamaneho, di ba? Mabuti na lang at nakapag-renew ako ng lisensya kahit wala naman ako sasakyan. Mahina pang tumawa ang dalaga bago tumalikod at kumuha ng sarili niyang tasa. Habang nasa biyahe, ay nakafocus lang sa daan si Sabrina, habang ang kaibigan naman niya ay busy sa pakikipag-usap sa mga kliyente sa cellphone. Yes, I'm on my way. Sinulya pa ng dalaga si Nathan sa rearview mirror ng kotse at ngumisi. Ang Nathan kasi na laging kasama ni Sabrina ay ang kaibigan niya talaga. Ngunit nakaka-amaze din pala ang pagiging serious mode ng kaibigan. Bukod ba sa akin, may hinire ka pang ibang bodyguards? Mahinang tanong ni Sabrina, samantalang ang busy namang si Nathan ay agad na pailing. Kung ganon, hindi mo pala tauhan ng mga yon? Mabilis na tinignan ni Nathan ang likuran ng inuso ng dalaga. At doon lang nito napagtanto na may mga sumusunod na pala sa kanila. I told you, I need you as my bodyguard. Bumalik ito sa pagkakaupo at para pang naging kalmante.
Ngumisi lang ang dalaga sa inakto ng kaibigan. Ang akala ko gumagawa ka lang ng paraan para makasama ako eh. Mahinang tumawa ang binata. Well, part of. Inirapan ni Sabrina si Nathan bago inihanda ang sarili. Napakagandang morning exercise kung makikipaglaban siya ngayon. Napataas ang isang kilay ni Sabrina nang mapansin niya sa kanyang side mirror ang paglabas ng baril. Muli niya itong pinagmasdan at nakita niya ang mga taong sumusunod sa kanila. Sigurado ka ba na hindi ka sumapi sa mga illegal na grupo? Normal ang tonong tanong ni Sabrina sa kaibigan. Kagaya kanina, bumalik sa pagiging abala si Nathan sa pagkausap sa mga kliyente. Sigurado ako, Sab, sayang ang kagapuhan ko kung magiging dealer lang ako sa mga illegal na bagay. Umirap ang dalaga bago sulyapan ng baseball bat na nasa tabi niya. Mukhang kailangan ata silang pigilan para hindi maabala ang meeting mo ngayong umaga. Naiiling na sabi ni Sabrina bago inikot ang manibela at basta na lang itong itinigil. Okay, sure. Bulletproof naman tong kotse ko, kaya mas safe ako dito. Napapailing na lang ang dalaga bago ngumisi sa kaibigan. Tumingin naman ito sa kanya at matamis na ngumiti. I know that you can beat them. Mas malaki pa ang tiwala ko sa'yo kesa sa mga bangko kung nasa nakatago ang pera ko. Mahinang tumawa lang silang dalawa bago tuluyang lumabas ng kotse si Sabrina. Tumigil din naman ang mga sumusunod sa kanila at mga nagsilabasan din ang mga ito sa kanika nilang kotse. Uy, tamang-tama, babae agad. Umagang-umaga, mukhang sinuswerte na naman tayo, oh. Tipid ng ngiti lang ni Sabrina bago hawakan ng maayos ang daladala niyang baseball bat. Mga tol, ano ba atraso nitong pasahero ko sa inyo? Malambing na tanong ng dalaga. Mukha namang nawala ang pagiging alerto ng mga ito dahil sa malambing niyang boses. Marami, pero sa amin wala. Sa boss namin meron. Hindi ba mga pare? Nagtawanan pa ang mga ito bago sinubukan na lumapit sa kotse nila. Bahagyang yumuko si Sabrina at unti-unting pumaskil ang ngisi sa kanyang labi. Paano ba yan? Mukhang may magiging atraso na ako sa inyo. Natigilan ang mga lalaki dahil sa sinabi niya. Hindi niya hinayaan pang magtanong ang mga ito. Mabilis niyang inikot sa kamay niya ang baseball bat at bahagyang ibinend ang tuhod para umatake sa pinakamalapit na lalaki sa pwesto niya. Shit! Ngumisi si Sabrina at isang beses na humakbang pabalik. Bumuelo siya para sa mataas na pagsipa at sinabayan pa ito sa paghagis niya ng baseball bat. Sabay-sabay na umatake ang mga ito sa kanya. Hindi naman nakaramdam ng kaba si Sabrina. Sa halip ay excitement ang umaakyat sa kanyang buong sistema. Go, Sab! Mas lalong lumawak ang ngisi ng dalaga nang marinig niya ang pag-cheer sa kanya ni Nathan. Mukhang ito talaga ang energy pill niya. Ang pag-cheer ng matalik niyang kaibigan. Nag-split si Sabrina kaya naman naging dahilan nito ng pag-untog ng isa't isa ng mga kalaban niya. Dahil sabay na umatake ang mga ito. Mahina siyang natawa, lalo na nang gamitin niya ang baseball bat para patidin ang mga ito. Nang makatayo si Sabrina, tumambling naman siya at malakas ang puwersa na tumalon siya hanggang sa makaangkla siya sa leeg ng isang kalaban. Mahina naman niya itong pinukpok sa ulo. Aray ko po! Mahinang pag-iyak ng lalaki. Natatawa lang ang dalaga, lalo na nang makita niyang nagkasana ng baril ang isa sa mga lalaki. Nathan, isara mo yung bintana! Banta niya sa kaibigan dahil nakalabas ang ulo nito sa bintana ng kotse habang nanunood sa kanya. Sumaludo lang ang kaibigan niya kaya napailing na lamang siya. Kapag talaga siyang kasama nito, ay parang kailangan niya pang i-baby ang lalaki. Ngunit kapag nasa malayo naman siya, mukha itong independent person. Hindi maiwasan ni Nathan na mapangiti at mga lumbaba habang pinapanood niya si Sabrina sa pakikipaglaban. Matangkad ang dalaga. Siguro ito ay nasa 5'5". Slim ang katawan. Dahil bukod sa mahilig ito makipaglaban, marami rin itong racket na kailangan ng physical strength.
Kaya kahit hindi ito mag-gym, maganda ang katawan nito. Nathan! Sabi ng isara mo ang bintana eh! Lihim na napangiti si Nathan at tumango na lang. Sinunod niya ang dalaga at pinanood lang ito habang sarado ang mga bintana. Hindi alam ni Nathan kung may pagtingin lang ba siya kay Sabrina, kaya ang tingin niya sa bawat galaw nito ay napaka-graceful. Maging ang pagsipa at mga suntok nito ay parang mala slow motion sa kanya palagi. Yun lang ba ang kaya nyo? Narinig pa ni Nathan ang pagsigaw ni Sabrina makalipas ang ilang minuto. At doon niya lang napagtanto na nakatumba na pala ang halos 15 kalalakihan. Kagaya ng palaging signature move ng dalaga, pinagpaganito ang kamay bago nag-thumbs up sa kanya. Wow! Ang galing-galing mo talaga! Pumalakpak pa si Nathan nang makabalik na sa kotse ang dalaga. Hindi man lang ito pinagpawisan. Alam ko, bilib ka na naman sa akin oh. Ngumisi lang si Nathan dahil kung alam lang ng dalaga ang nararamdaman niya, baka hindi niya kayanin ang kilig. Konti na lang, sige na, malate na ako. Tumawa lang ang dalaga bago muling nagmaneho. Kahit gaano pa man kaabala si Nathan, palagi niya pa ring sinusulyapan ng dalaga. Alam naman ng binata na kahit umamin siya dito, tatanggihan nito ang nararamdaman niya. Masyado itong focus sa pagpapaganda ng sariling buhay nito. At kilala niya ito. Wala itong panahon para sa mga romantikong bagay. Ayaw nito na dumedepende sa ibang tao. Thank you, Sab. Bibigyan kita ng bonus dahil first day mo pa lang sa akin. Pero nagawa mo na akong protektahan. Imbes na ngumiti ang dalaga, inirapan lang siya nito. Nek-nek mo, Nathan. Saka mo na ako bigyan ng bonus. Wala pa nga ako masyadong nagagawa eh. Bago pa siya mga tuwiran, natanaw niya na ang investor niya, kaya naman nagpaalam muna siya sa kaibigan. Go lang, dun lang ako sa kabilang table, para hindi ko kayo maabala. Tsaka kapag may kailangan katawagin mo ako ah. Nagtanguan silang dalawa, sinundan pa rin ang tingin ng binata si Sabrina, hanggang sa makapwesto ito sa kabilang table. It's so good to see you, Mr. Frozo. Tinanggap ni Nathan ang kamay nito na nakalahad sa harap niya. Formal siyang ngumiti at iginiya ito sa upuan. I heard a lot about your company, and I was amazed by how you manage it. Nagpatuloy ang pag-uusap nila tungkol sa negosyo. Ngunit kahit gaano kaabala ang binata, hindi niya mapigilan ng masulyapan man lang ang dalaga. Natutorpe na naman ang kanyang puso. Matapos ang araw na yon, ay pakiramdam ni Sabrina hindi nga nagsisinungaling sa kanyang kaibigan. At hindi nito ginagamit ang pagkakataon para lang mapapayag siya nito na mabigyan ng sapat na sahod. Nararamdaman niya kasi na may mga tao talagang nagmamasid dito. Nathan! Handa na sana umatake si Sabrina nang makapasok sila sa loob ng mansyon at may bigla na lang sumulpot na lalaki sa kanilang harapan. Sa maikling segundo na yon, naiposisyon agad ng dalaga si Nathan sa kanyang likuran upang maprotektahan sa kung sino man. Kuya? Napansin agad ng dalaga ang pangungunot ng noo ni Nathan nang makita kung sino ang sumulpot. Mabilis na bang ibinaba ni Sabrina ang kamay na nakapostura na agad at handa na makipaglaban. Nice one, Sab. Ang alerto mo ah. Nelson, ikaw pala. Ngumiti sa kanyang binata. Ibinuka pa ang braso. Sinulya pa naman ng dalaga si Nathan. Busangot ang mukha nito. Gusto niya tuloy itong tawanan. Hi, Sab. Wala ba akong free hug sa'yo? Tagal na nating di nagkita. Palapit na sana ito sa kanya nang bigla itong harangin ni Nathan. Wow, kuya, I missed you a lot. Siguro sa kitchen muna tayo. Anong gusto mong kainin? Tipid lang nang umiti si Sabrina nang kindatan siya ng kapatid ng kaibigan. Sab, wanna join us? Tiningnan ng dalaga ang kaibigan. Normal lang ang ngiti nito sa kanya. Inaaral patuloy ng dalaga kung anong sasabihin nito sa mga tingin pa lang. Matamis nang umiti si Sab bago umiling. Okay lang po ako. Kayo na muna ni Nathan. Magpapahinga lang ako saglit.
Nauna na siyang tumalikod at umalis. Nang makarating sa sariling kwarto, nahiga agad si Sabrina sa kanyang kama. Ibang-iba talaga ang karangyaan ng buhay ni Nathan kaysa sa kanya. Sa way pa lang ng pananamit nito, makikita agad at mahahalata na mayaman ito. Ang simpleng kwarto sa mansyon ng binata, may aircon na. Hindi tuloy alam ng dalaga kung makokonsensya ba siya dahil paniguradong madadagdagan ang bill ni Nathan. Ilang minuto pa ay may kumatok sa pinto niya. Hindi siya sumagot at ipinikit lang ang mga mata. Sab? Nang malaman ng dalaga na ang kaibigan niya ito, lihim siyang napangiti. Bukas yan. Kagaya ng inaasahan, pumasok ang binata sa loob ng kwarto niya. Tumagilid naman siya para masilayan ito. Iniwan mo si Nelson dun? Nagkibit balikat lang ito bago mabilis at walang sabing tumabi na lang ng higa sa kama niya. Ang sabi ko sa kanya, magpa-deliver na lang siya ng pagkain at tawagan si Manang. We need to rest. Umusod ang dalaga para makahiga ng maayos ang binata. Hindi naman nabago ito kay Sabrina. Sanay na rin naman siya sa makulit niyang kaibigan. Mayaman nga ito, ngunit kapag siya na ang kasama nito parang nagiging normal lang ito na tao. Kung kailangan mo ng pahinga, dun ka sa kwarto mo at hindi sa kwarto ko. Asungot ka rin talaga, no? Ngumisi ang binata at basta na lang siya nito hinila para yakapin. Saglit naman siyang hindi nakagalaw. Ikaw kaya ang pahinga ko, paano yun? Mahinang natawa si Sab bago mahinang paluin ng kaibigan at umalpas sa yakap nito. Huwag mo nga akong binabanat-banata ng ganyan, Nathan. Baka gusto mo banatin ko yung balat mo. Pagbabanta pa niya dito, napailing lang ang binata bago pumikit. Shh, pahinga muna tayo. Mamaya mo na ako banatan. Birong sagot ni Nathan sa kanya. Naaasar naman siyang umiti at napailing na lang. Ilang segundo pa at nakaramdam na rin ng antok si Sabrina. Kaya umayos siya ng higa para makayakap sa kaibigan. Kilala mo naman si kuya, di ba? Maharot ang isang yon. Kung haharutin ka niya, isumbong mo sa akin. Dahil sa antok, natawa lang na mahina ang dalaga bago niya isiksik ang mukha sa dibdib nito. Hindi uubra sa akin si Nelson, kaya matulog ka na. Kalmante ang puso ngayon ni Sabrina. Oo nga't nagiging matapang siya kapag nasa labas. Ngunit kapag nasa loob, habang nasa bisig ng kaibigan, nanghihina siya sa hindi malamang kadahilanan. Ngunit hindi ng klase ng panghihina na nakakasama, kundi ang panghihina na gustong-gusto niyang nararamdaman. Kinabukasan, nagising si Sabrina. Hindi niya lubos akalain na ganun siya kapagod, kaya napahaba ang tulog niya. Did you see Nathan? I've been looking for him since last night. Nilingon ng dalaga ang nagsalita. Humihikab pa siya habang nagtitimpla ng tsaa. Ang aga mo naman, Nelson. Madaling araw pa lang. Ngumiti ito sa kanya bago kumuha na rin ng tasa. I'm working on my project. Ang totoo nga niyan, di pa ako nakakatulog. Pasimpleng pinagmasdan ni Sabrina ang binata. 2 taon ang tanda nito kay Nathan. Mas matangkad ito kaysa sa kaibigan niya. May pagka-soft ang features nito, hindi kagaya kay Nathan na manly. Nakasuot lang ito ngayon ng pajama at roba. Ganun lang din naman ang suot ng dalaga. Dahil nga kagigising niya lang, hindi siya nakapagpalit bago matulog. Kaya naman na magising siya saglit, nagpalit siya ng pajama at roba. Ganun ba? Mauna na muna ako. Dapat ay magpahinga ka na rin muna. Tipid pang umiti ang dalaga bago siya sumimsim sa kanyang tasa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nakita mo ba si Nathan? Wala siya sa kwarto niya. Ang sabi niya kagabi magpapahinga na siya. Tumango-tango ang dalaga. Nasa kwarto ko, dun siya nakatulog. Marahil napagod, kaya hindi na nakabalik sa kwarto niya. Tumango-tango ang binata. Walang mababakas na pagkagulat sa reaksyon nito. Ah, right, in your room, so you two have a thing? Mabilis na umiling si Sabrina. Alam mo naman kung gaano kami ka-close ni Nathan. Hindi na big deal yun sa amin. Pinagsiklo pa ng binata ang kamay bago tumango. So, how about your boyfriend? Imposibleng wala kang boyfriend. At saka,
If you have, magagalit siya kung malalaman niyang ganyan kayo ka-close ng kapatid ko. Bahagyang nangunot ang noon ng dalaga bago umiling. Kaya nga hindi rin ako nagbo-boyfriend. Kasi ayoko may magalit sa closeness namin ni Nathan. Matagal na rin kilala ni Sabrina si Nelson. Dahil nga kapatid ito ni Nathan, madalas na rin ito makasama noon. Hindi na lang nila ito lagi nakakasama simula nung mag-aral na ito sa ibang bansa. I guess, you like him? Ang papalakad na sanang si Sabrina ay natigilan at bahagya pang nasamid sa sarili niyang tsaa. Hey, are you okay? Agad na tanong nito dahil napaubo siya. Mahina niya pang nasuntok ang dibdib para matanggal ang pagkasamid niya. Okay lang. Matutulog na lang muna ako ulit. At saka, ikaw rin. Sa tingin ko kasi, kulang ka rin sa tulog. Kung ano-ano na kasi ang tinatanong mo. Hindi niya na hinintay pang sumagot ito. Mabilis na naglakad palayo ang dalaga at umakyat sa second floor. Nang makarating sa kwarto, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Naabutan naman niya na mahimbing pang natutulog ang binata. Like him? Tanong ni Sabrina sa kanyang isipan bago pinagbasta ng likod ng kaibigan. Itsuserong Nelson yun. Idadamay pa ako sa pagkadilusyonada niya. Mahinang bulong ng dalaga bago ilagay sa mesa niya ang tasa. Bumuntong hininga siya bago muling humiga sa kanyang kama. Gumilid siya para pagmasdan ng kaibigan niyang payapang natutulog pa. Iniangat ni Sabrina ang kamay para alisin ang ilang hibla ng buhok sa mukha ng binata gamit ang kanyang daliri. Like him? Pag-uulit na tanong ng dalaga sa sarili. Kasalanan talaga to ni Nelson. Kung hindi kasi ito magtatanong ng ganon, hindi naman ito sasagi muli sa kanyang isipan. Bahagyang naiwan sa ere ang daliri ng dalaga nang gumalaw ang binata. Ang braso nito ay umangat at yumakap sa kanya. Katulad ng maraming pagkakataon, heto na naman ang naghuhuramentado niyang puso. Nathan? Mahinang pagtawag niya dito. Ngunit mukhang mahimbing ang tulog nito. Napabuntong hininga si Sabrina bago ikinalma ang sarili. Hinaplos niya pa ang buhok ng binata bago tuluyang ipikit muli ang mga mata. Kung muli akong tatanungin, marahil itatanggi ko. Dahil kahit ka naman kita kagusto, wala pa ako sa kalingkingan mo. Lihim na naisagot na lang ng dalaga sa kanyang sarili. Laki sa hirap si Sabrina. Oo nga't, matapos mamatay ng tatay niya noong 7 taong gulang siya ay nakapag-asawa muli ng isang Amerikano ang kanyang ina, ngunit tuluyan siya nitong iniwan at kinalimutan. Simula noon, nagsikap si Sabrina. Sanay siya magbanat ng buto at hindi umasa sa iba. Kaya nga na makilala niya si Nathan, na malayong malayo sa estado ng buhay niya, ay parang naging mala-roller coaster ang buhay niya. Bakit hindi mo ako ginising? Agad na tanong ng dalaga nang maalimpungatan siya. Hinanap niya pa ang binata dahil wala na ito sa tabi niya na magising siya. You sleep so well, humihili ka pa. Bahagyang nanaas ang kilay ni Sabrina nang mabosesa ng kakaibang tono sa pananalita ng kaibigan. Humikab siya at sumandal sa pinto nito. Inaayos ito ang necktie habang nakaharap sa human-sized mirror. Mukhang may hindi nakatulog na maganda. Biro pa ng dalaga para gumaan ang aura sa kanilang dalawa. Ngunit nagising ata ang binata at nagdesisyon na magtaray sa kanya. Nope, you're wrong. I slept so good and I never woke up at dawn. Nangunot ang noon ng dalaga. Sarkastiko kasi ang tono ng kaibigan. Umayos siya ng tayo at lumapit dito dahil nahihirapan itong ayusin ang necktie. Ako na nga, ako nahihirapan sa ginagawa mo eh. Hindi niya na hinayaang sumagot ang binata. Basta niya na lang inagawang necktie at inayos yun. Matangkad dito sa kanya. 5'5" lang ang height niya samantalang ito ay 6-footer. Kaya naman tumingkayad pa siya para lang abutin to. Kaya ko naman gawin mag-isa. Umirap lang si Sabrina at hindi pinansin ang sinabi ng binata.
May kakaiba talaga sa kaibigan niya ngayong araw. Mukha itong may dalaw. Pero imposible yun, di naman to babae. Ano na naman? Tinutulungan ka na nga, nag-iinarte ka pa. Inirapan lang siya nito bago tumikim. Ngumisi naman ang dalaga bago gumanti ng irap. Thanks. Tumangulang ang dalaga bago lumayo ng bahagya sa kaibigan. Maghahanda lang ako. Hindi niya na ito hinintay pang sumagot. Mabilis na siyang umalis sa kwarto nito para magtungo sa kwarto niya. Hindi naman nagtagal sa pag-aayos si Sabrina. Kaya naman na matapos siya, ay inihanda niya na ang kotse. Saan tayo unang pupunta? Nang tignan ng dalaga si Nathan sa rearview mirror, busy na ito agad sa cellphone at laptop nito. Sa kumpanya. Nangunot ang noon ni Sabrina. Kumpirmado. May kakaiba nga sa binata at sinusungitan siya nito. Okay. Habang nagmamaneho, ay hindi mapakali si Sabrina. Alam naman niya sa sarili niya na wala siyang ginawa para hindi siya imikin ng kaibigan. Ayos ka lang ba, Nathan? Nakita niya sa salamin ang pagsulyap nito sa kanya. Yes, I'm fine. Just focus on the road. Kung kanina ay bahagyang nakakunot lang noon ni Sabrina, ngayon ay kunot na ito. Ang mga kilay niya ay halos magdugtong na rin. Huwag mo akong ini-English Nathan na. Ano bang problema mo? Isang beses pa lang siyang sinungitan ng kaibigan. Ang unang pagkakataon ay noong pinipilit siya nitong sumama sa isang cruise party, pero ayaw niya. Ilang araw itong nagmaktol sa kanya. Nanatili naman siya sa desisyon niya. Kaya naman gano'n na lang ang pagtatampo nito. At ngayon, hindi niya na alam kung anong pinag-iinartihan nito. It's nothing. Don't mind me. Dahil sa sagot nito, itinikom na lang ni Sabrina ang kanyang bibig. Maging siya, nahawa na sa pagka-bad trip nito. Hanggang sa makarating na sila sa malaking kumpanya nito, hindi sila nag-iimikan. Tiniis talaga ng dalaga na hindi magsalita. Dahil ang katuwiran naman niya sa sarili, ang binata naman ang unang nagsungit sa kanya. Ma'am, gusto niyo bang sa labi muna? Sumulya pa muna si Sabrina sa papalayong figura ni Nathan bago tumango sa babaeng nagsasalita sa kanya. Okay, sige. Tipid na sagot niya bago nagtungo sa pwestong itinuro ng babae. Inubos ng dalaga ang buong oras niya sa pagbabasa ng magazine. Ngunit kahit paanong gawin niya, nag-oobserba pa rin siya sa paligid. Magla-lunch na pala. Aniya nang nakatingin sa kanyang relo. Ibinalik niya sa lamesa ang magazine bago siya tumayo. Naglakad siya patungo sa elevator. Kahit papaano, naa-amaze pa rin talaga si Sabrina. Sino ba naman hindi? Paano niya maitatanggi sa sarili niya na ang sikat na malaking kumpanya kung nasan siya ngayon ay pag-aari lang naman ng kanyang best friend? Nandyan ba siya? Tanong sa sekretarya ni Nathan nang makarating siya sa floor kung saan ang opisina nito. Yes, ma'am. Tumango lang siya bago naglakad patungo sa pinto ng opisina ng binata. Nathan? Pagtawag niya dito kasabay ng pagkatok niya. Nang buksan niya ang pinto ng opisina nito, nakita niya lang ito nakaupo sa swivel chair habang mukhang abala na nakaharap sa laptop at computer nito na magkabilaan. Lunch na. Saan mo gustong kumain? Hindi ito umimik. Sa halip ay parang wala itong narinig. Huminga muna ng malalim si Sabrina bago tuluyang pumasok sa opisina nito at ilak ang pinto. Ano bang problema mo, Nathan? Kanina ka pang umaga ganyan. Mag-aalas 12 na pero yung topak mo kaninang umaga nandiyan pa rin. Prangkang sabi ni Sabrina at tuluyang lumapit na sa binata. I already told you that it's nothing. Don't mind me plus I have a work to do. Naiinis na tinignan ng dalaga si Nathan at walang sabi-sabing isinara niya ang laptop nito at pinatay ang computer. Why would you do that? Mabilis itong pinutol ng dalaga. O ayan, tapos ng trabaho mo. At isa pa, wag mo akong Englishin. Wag mo akong artihan. Kilala mo ako, Nathan. Hindi uubra sa kanyang kaartihan mo. Asik niya sa kaibigan. Naiinis na kasi siya dito. Kung sinasabi nito kung bakit ito umaarte na parang bata, di sana naintindihan niya pa ito. Wala nga, di ba? Tumayo ito at parang frustrated pa. Mas lalo tuloy na inis si Sabrina. Alam mo,
Ewan ko sa'yo. Kung aarte ka na parang bata, magre-resign na lang ako. At hahanap na ibang trabaho. Ikaw ang may gusto magtrabaho ko sa'yo, tas aartehan mo na naman ako. Daig mo pa babae. Inis na anang dalaga. Tinignan lang naman siya nito at hindi nagsalita. Tuluyan ang naubos ang pasensya ni Sabrina. Bahala ka sa buhay mo. Umira pa ang dalaga bago tuluyang lumabas sa opisina nito. Ang arte-arte, hindi siya umakto bilang nasa edad niya. Hindi naman palaging papaboran ko siya. Nakakainis. Mahinang reklamo ng dalaga sa sarili. Sumakay siya ng elevator. Iniisip na lang niya mag-taxi pabalik. Gusto niyang awayan ng kaibigan. Hindi niya talaga kasi alam kung bakit na naman ito tinutopak. Nang makarating sa basement, napatigil si Sabrina. Kahit gaano siya naiinis ngayon, ay may naramdaman pa rin siyang kakaiba. Sab, wait. Kasabay ng pagtawag sa kanya ng kaibigan, ay ang paglakas ng pakiramdam niya. Mabilis siyang umatras at humarap kay Nathan. Ang arte kasi. Nagawa niya pang sabihin ng mga salitang yon kasabay ng marahas niyang paghila dito. Malakas na bumagsak sila sa semento. Bahagyang napadaing si Sabrina dahil nadaganan pa siya ng pagkabigat-bigat na binata. Ayos lang siguro yun, kesa sa lumilipad na dagger. Mabilis na nakabawi si Sabrina. Pinagbaliktad niya ang posisyon nila ni Nathan at kinuha ang maliit na dagger na nakasuksok sa ilalim ng sapatos niya. Huwag kang tatayo muna kung ayaw mo maupaw yung buhok mo. Napalunok si Nathan bago tumango sa kanya. Napangisi naman si Sabrina bago umatake sa mga assassin na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Seryoso ba to? Natatawang tanong ni Sabrina nang makita kung gaano kadami ang mga assassins. Mukhang gusto talagang patayin ng mga ito ang kaibigan niya. Tayo! Nathan! Utos niya dito bago siya umatake ng sipa sa papalapit na assassin. Dahil mahahaba ang legs niya, umabot sa ulo nito ang sipa niya, dahilan ng pagtumba nito. Pinatunog niya ang mga daliri at mas naging active pa ang protection program niya. Ngumisi siya at marahan na itinago sa likod niya ang binata. Come on boys, show me what you got. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Mas lalo lang ngumisi ang dalaga. Ito nga ang inaasahan niya. Iikot mo ako kagaya ng dati, okay? Nagtataka man ang binata, tumango pa rin ito. Hinawakan siya nito sa ilalim ng kanyang braso at malakas ang puwersang binuhat. Ikot! Now! Kagaya ng utos niya, mabilis siya nitong inikot. Ngumisi ang dalaga at ginamit ang oportunidad na yon para magbigay ng matataas at malalakas na sipa. Nang sa wakas ay bitiwan siya ng kaibigan, ay nag-split siya at sinipa ang ibang assassin. Oo nga't aktibo at di hamak na mas trained ang mga assassin na yon. Ngunit walang-wala yun sa kakayahan ng dalaga. Ang laking kalye at lumaki sa paligid na delikado ay walang sino man ang makakatalo. Naunang bumaba sa kotse si Sabrina. Hindi niya inimikan si Nathan matapos ang laban kanina. Oh, hi Sab. Nakauwi na pala kayo. Hindi ito pinansin ng dalaga at dire-diretso na lang umakyat hanggang sa makapasok sa kwarto nito. Huh? Anong problema nun? Takang-takang tanong ni Nelson. Nang makita naman ni Nelson ang kapatid, ngumiti siya dito at kumaway. Housework, bro? Seryoso ang mukha ni Nathan. At hindi man lang nito pinansin ang kapatid. Naiwan tuloy na nagtataka doon si Nelson. Napakamot siya sa batok bago uminom ng tinimpla niyang lemon juice. Shit! Ang asim! Pero yung dalawa parang mapait na. Ani Nelson, bago nagkibit balikat sa sarili. Nang makapasok sa kwarto si Nathan, mabilis niyang tinanggal ang necktie. Galit niya pang inihagis ang cellphone sa kanyang kama. Bigla niya pang naalala ang naging pag-uusap nila ng kapatid kahapon nang yayain niya ito sa kusina. Is Sabrina still single? Kunot ang noon ni Nathan bago kumuha ng juice sa ref. Why do you ask? Seryosong tanong ng binata. Nakita naman niya ang pagkibit-balikat ng kapatid. She looks so interesting. Ang astig niya rin Iilan na lang ang babaeng kagaya niya.
Napainom ng juice si Nathan dahil sa sinabi ng kapatid bago siya umiwas ng tingin dito. She's different from other girls, but that doesn't mean na kailangan pag-interesan mo siya. Nagtaas ng kilay ang kapatid bago naglabas ng nakakalokong ngisi. Oh, try me a little brother. Naikuyom ni Nathan ang kamao. Don't even think about it, kuya. I'm warning you. Ngisi-ngisi ang kapatid niya nang lumapit ito sa kanya. Ah, you like her, do you? Nag-iwas ng tingin ng binata. Hindi naman ito nakatakas sa pili niyang kapatid. Yes, you do like her. Bahagyang napalunok si Nathan. Paano niya yung sasagutin? Totoo namang gusto niya ang dalaga. Ano naman sa'yo? Don't interfere with my personal life, kuya. Oh no, you're wrong, little brother. In fact, I like Sabrina too. Bago pa man ako mag-aral abroad, ipinangako ko sa sarili ko na babalikan ko siya. Lumayo si Nathan sa kapatid. Lalo na nang maramdaman niya ang sariling kumukuyom ang kamao. I like her ever since. Marami kang naging babae sa abroad. Kahit wala akong gusto kay Sabrina, hindi mo siya deserve. Sarkastiko lang itong tumawa bago lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. It's a joke, Nathan. Bakit hindi ka marunong kumalma? Makakahinga na sana ng maluwag si Nathan nang magsalita ulit ang kapatid niya. But if you hurt her, hindi ako magdadalawang isip na agawin siya sa'yo. So mas mabuting wag mo akong bigyan ng chance na makuha siya. Doon ay tuluyang umisi ang binata. Oh, you won't have a chance, kuya. May diin pa sa pagtawag niya sa panganay na kapatid. Natawa lang naman ito at napailing-iling. Kaya naman ngayon, hindi maintindihan ni Nathan ang sarili. Dapat ay hindi siya nag-aaksaya ng panahon. Dahil baka mamaya makalusot pa ang kuya niya. Tumayo siya sa kama at basta na lang lumabas ng kanyang kwarto. Magulo pa ang kanyang buhok at damit niya. Ngunit wala nang pakialam pa doon ang binata. Naglakad siya ng konti at tumigil sa harap ng kwarto ng dalaga. Iniangat niya ang kamay ngunit natigil ito sa ere. Kakatok ba siya o hindi na? Nagpakawala siya ng buntong hininga bago pihitin ang siradura ng pinto ng dalaga. Sab, I need to talk to you. Naabutan niya ang dalaga na nakahiga sa kama habang nakataas ang mga kamay. Halatang iritado pa rin sa kanya. Dahil ginagawa lang naman ito ng dalaga sa tuwing naiinis ito. Ano sasabihin mo? Isinara niya ang pinto bago sumandal doon. I'm sorry for acting up. Nagpakawala muna siya ng hangin bago tuluyang magsalita. Nakita lang kita kanina madaling araw sa kitchen. Kasama mo si kuya. Naiinis na ako kasi sinabihan na kita na huwag ka agad papatol kay kuya. Kasi pareho nating alam na sira ulo yun. Imbis na matuwa ang dalaga sa eksplanasyon niya, umirap lang ito. Bakit ano bang nakita mong ginagawa namin sa kusina? Buti sana ko naglalabing-labing kami doon. Sarkastiko ang tono ng dalaga. Siguro ay hindi lang nito matanggap na sinusungitan siya ng binata dahil sa ganun dahilan lang. I saw him, holding your hand and your back. Para kayo nagyayakapan. Umiwas pa ng tingin ng binata dahil nararamdaman niya ang pag-usbong ng selos sa kanyang sistema. Mas tuluyan lang naman umirap ang dalaga bago ito tumayo at lumapit sa kanya. Kahit na matangkad si Nathan, ay mas nai-intimidate siya kay Sabrina. Bukod kasi sa pagiging astig nito, kayang-kaya naman talaga siya nitong ibalibag. Nasamid ako, Nathan. Malamang, initial reaction niya yun. At nagsistruggle ako. Alangan namang, pansinin ko pa yung kamay niya sa likod ko. Natigilan ng binata. May point naman si Sabrina. Napatango-tango tuloy siya. You're right. I didn't think of that. Mabilis na nagulat si Nathan nang hilahin ni Sabrina ang kwelyo ng damit niya. Napakalapit na lang tuloy na mukha nila sa isa't isa. You didn't think of that? Paano kaya kung baliktarin kita para nakakapag-isip ka ng maayos? Sinungitan mo ako buong maghapon at yun na rason mo? Munti ka pang matamaan ng dagger kanina dahil sa pesting pag-walkout ko.
Tapos sumunod ka naman, baliw ka? Mahabang saad ng dalaga. Bumalik naman ang normal na ngiti ni Nathan. Sa wakas, mukhang hindi na ulit galit ang kaibigan niya dahil nagagawa na siya nitong pagsabihan ng ganon. But I'm fine, thanks to you. Umirap si Sabrina bago nito bitiwan ang kwelyo niya. Ngunit bago pa ito tumalikod, ay hinuli niya ang bewang nito at ikinulong sa kanyang mga bisig. At talagang dapat ay magpasalamat ka sa akin. Napangiti si Nathan nang mapansin ang pamumula ng mukha ni Sabrina. Hindi ito palaging namumula. Kaya kapag ganito mga pagkakataon, ay parang premyo na ito para kay Nathan. So okay na tayo. Halos magkadikit na ang kanilang katawan dahil sa bisig ni Nathan na nakapulupot sa kanyang bewang. Seryoso ka ba sa tanong mo, Nathan? Kulang na lang, ikulong mo ang buong katawan ko sa bulsa mo para lang malaman mo okay na tayo. Natawa naman ang binata sa pagkasarkastiko ng kaibigan niya. Napailing na lang tuloy siya dahil dito. Nagising ka pala nun? Bakit pagbalik ko sa kwarto mukhang mahimbing ang tulog mo? Nagsisleep po ka pa rin ba, Nathan? Matapos ang usapan nilang yon, lumabas na si Nathan sa kwarto ng dalaga. Dumiretso siya sa living room kung saan nandun ang kanyang kapatid. Kuya, agad naman itong lumingon sa kanya bago itinaas ang wine glass. Lil bro, what's up? Sinuklay ng binata ang kanyang buhok at tuluyang lumapit dito. Can you stay at your own mansion? I believe na okay na ang mansion mo. Ba't nandito ka pa? Nagkibit balikat ito bago tumawa. To tease you. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Oo nga't umiinom ito. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi ito lasing. Seriously, kuya? You need to grow up. Ngumisilang ito bago tumawa. Wow! Coming from a guy who mistook us for having a flirty move and not talking to his girl because he's goddamn jealous. Tumawa ito na parang nangaasar pa. Napailing-iling na lang tuloy si Nathan. Then, guess kung kanino tayo nagmana. So can you please leave, kuya? Because as far as I know, hindi ka pa naman naghihirap. Malalago pa ang negosyo mo and you're still successful. So bakit nagsistay ka sa bahay ng kapatid mo? Nagkibit balikat lang ito bago ibigay sa kanyang wine glass. To annoy you. Hindi makapaniwala si Nathan sa sagot ng kapatid niya. Kaya naman umiling na lang siya at tinalikuran ito. Bahala ka sa buhay mo, kuya. Narinig niya pa ang pagtawa nito at ang mapang-asar na hagikgik. Gusto ko lang naman na malaman mo na masaya ako para sa iyo, Nathan. Sabrina is a great person and a badass queen. You're lucky. Napailing na lang ang binata dahil doon. Lucky? Ni hindi pa nga siya umaamin sa dalaga. Ni hindi ito aware na higit pa sa pagkakaibigan ang tingin niya dito. Sa loob ng isang buwan, ay palagi na magkasama si Sabrina at Nathan. Kung noon ay close sila, ngayon halos hindi na sila mapaghiwalay ng kaibigan. Huwag mo akong tinitignan ng ganyan, Nathan. Mauna ka na. Aayusin ko lang ang pagparada nitong kotse. Natatawa namang tumango sa kanyang binata bago ito lumabas ng kotse. I'll wait for you here. Ngumiti si Sabrina at hindi lang yun basta ngiti. Matamis yun dahil totoo ang sinasabi nito. Na kung saan niya ito iniwan, doon lang ito palaging naghihintay. Nakangiti niyang ipinarada ang kotse sa maayos na parking space bago siya bumaba at paglaruan ng susi sa kanyang kamay. Agad namang nangunot ang noon niya nang mapansing wala si Nathan sa pwesto nito. Mabilis siyang naglakad patungo sa pwesto nito kanina. Kuya, may napansin ba kayong lalaki kanina? Nakatayo siya dito. Matangkad, gwapo at medyo magulo yung buhok. Tanong ni Sabrina sa lalaking dumaan sa gilid niya. Humarap naman ito sa kanya. Agad na sumeryoso ang itsura ng dalaga. Wala hanapin mo na lang. Mabilis na inangat ni Sabrina ang paa sa hangin para atakihin ang lalaki. Natamaan niya ito sa leeg kaya napaupo ito at napaubo. Nasaan siya? Saglit lang akong dito tumingin. Ang bibilis niyo mga buwisit kayo. Pinantayan ni Sabrina ang pagkakaupo ng lalaking umuubo pa rin at mabilis niyang hinawakan ang leeg nito. Imbis na sumagot, nginisihan lang siya nito.
Sab! Mabilis na napalingon ng dalaga nang biglang sumigaw si Nathan sa hindi kalayuan. Bago niya iwan ang lalaki, sinuntok niya muna ito sa muka na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. Tumakbo ng mabilis si Sabrina. Aaminin niyang malaking tao nga si Nathan, ngunit mas malalaki ang mga kalaban. Parang hanggang dibdib lang siya ng mga ito. Habang tumatakbo, ay nakita ni Sabrina ang isang maikling bakal. Tumigil siya at kinuha yon. Bitiwan niyo siya! Malakas na sigaw niya. You wish? Nangunot ang noon ng dalaga nang marinig ang pamilyar na boses. Ito ang katulad ng boses ng bodyguard ng isa sa mga investors ni Nathan sa kumpanya nito. Kung ganon, kaya naman pala alam palagi ng mga ito kung nasa kumpanya ang binata o wala. Dahil nasa kumpanya rin ito ang nais na mawala ang binata. Nang makaabot siya sa dalawang lalaki, ibinad niya ang kanyang katawan. Hindi hamak na malalaking tao ang mga ito. Epal ka talaga kahit kailan. Ngumisilang si Sabrina bago niya pinadaos-dos ang sarili upang mahampas ang tuhod ng isang lalaki. Aray putik! Bago pa ito tuluyang magreklamo, hinila niya ang kwelyo nito at sinuntok ng malakas sa ilong. Pasugod na ang isang lalaki sa kanya nang sipain niya ito mula sa kanyang likod. Hawak niya pa rin ang isang lalaki, kaya naman ginamit niya ito para kumuha ng balanse. Mabilis siyang umikot at binigyan ng high kick ang isang lalaki. Dahil sa lakas ng ginawa niya, napatingala ito habang unti-unting lumalabas ang dugo sa ilong. 3 pang kalalakihan ang sumugod sa kanya. Kaya naman muli siyang tumalon sa ere para ipagsabay ang matigas niyang sipa at ang bakal na nakuha niya kanina. Nag-backflip ang dalaga, ang paa niya na nasa ere ay malakas na tumamas sa mata ng dalawang lalaki. Sige, Sab! Pahalikin mo sa simento ang mga yan! Muling bumalik ang atensyon ni Sabrina kay Nathan. Matamis itong nakangiti sa kanya habang nagkukumawala sa mga kalalakihan. Tatakbo na sana siya palapit sa mga ito nang madiin siyang hawakan ng isang lalaki sa braso at basta na lang siyang ibalibag sa sahig. Sakit nun ah! Mahinang aniya at mabilis siyang tumayo at umatake sa mga ito. Nathan! Bago pa man siya makalapit dito, ay malakas na inatake ng isang lalaki sa liigang binata, dahilan ng pagkawala ng malay nito. Tuluyan ang ipinasok ng mga kalalakihan ng binata sa loob ng van. Naramdaman agad ni Sabrina ang pagkulo ng kanyang dugo. Kapag may masamang nangyari sa lalaking yan, buwak ang mga ulo nyo. Sinasabi ko sa iyo, papatayin ko kayo. Nang gagalaiti si Sabrina, nang malakas niyang hampasin gamit ang bakal, ang nagbabalak pa siyang pigilan. Mabilis siyang tumakbo. Ngunit hindi uubra ang pagtakbo niya sa bilis ng van na yon. Kuya, gagamitin niyo pa ba to? Pwede pa hiram? Mabilis na itinulak ng dalaga ang lalaki at basta niya nalang kinuha ang helmet nito. Mahal yan! Hindi na umimik pa si Sabrina. Sa halip, inilabas niya ang makapal na pera sa bulsa at basta na lang itong binigay sa lalaki. Mabilis namang sumakay si Sabrina sa big bike at pinaandar ito. Seryoso ang kanyang aura na kung may haharang man sa daan niya, hindi siya magdadalawang isip na banggain ang mga yon. Nathan, hintayin mo ko. Noong mga bata pa sila nagkaroon din ng insidente, kung saan tinangay si Nathan habang kasama siya. Mga taong nakamaskara ang mga yon. Sa sobrang takot noon ni Nathan ay halos bumigay ang katawan nito. Sobrang naging trauma nito sa kidnapping incident na yon. Kaya naman, nang mapagtanto ni Sabrina na talagang magiging magkaibigan sila ni Nathan sa matagal na panahon, sinubukan niya ang sarili na matuto ng taekwondo at karate. Mahilig niya siya manood ng mga James Bond movies. Kaya naman, nag-self-training siya. Kapag sinaktan ka nila, uubusin ko lahi nila, sinasabi ko na. Nang gagalaiting usal niya, bago mas pinaharurot ang big bike. Ilang minuto pa ay nagawang mahabol ni Sabrina ang van. Mabilis siyang humarang sa harap ng mga ito at inilabas ang bakal. Matalim ang tingin niya, ang klase ng tingin na hindi magpapatalo at hindi magpapaawat. Fuck! Asikasuhin niyo yung buwisit na babaeng yan! Malakas na utos ng isang lalaki dahilan ng pagbaba ng ilang kalalakihan. Hindi naman inalis si Sabrina ang big bike sa daan bago siya bumaba doon at ipinaikot sa mga kamay niya ang bakal. Unti-unti namang nagkamalay si Nathan.
Naririnig niya ang marahas na pag-atake ni Sabrina. Ikinurap-kurap niya pa ang mga mata at ipinilig ang ulo. Doon naman napagtanto ng binata na iisang tao na lang ang nasa loob ng van. Kahit bahagyang nahihilo, mabilis siyang bumuelo para sa kalinang lalaki. Nararamdaman niya ang pilit na pagkawala nito, ngunit hindi yun hinayaan ni Nathan. Mabilis niyang kinuha ang nakita niyang baril malapit sa driver's seat bago siya tuluyang lumabas ng van. Nathan? Hindi alam ng binata kung guni-guni niya lang ba. Ngunit biglang naging kampante ang ekspresyon ng dalaga. Dito ka sa likod ko! Mabilis naman siyang sumunod dito at ibinigay ang baril. Wow! Nice one! Kinasa nito ang baril, ngunit kahit handa na ang dalaga na barilin ng mga kalaban, hindi niya yun ginawa. Sa halip, mabilis itong gumalaw at inatake ang mga kalalakihan. Halos hindi na masundan ni Nathan ang bawat galaw ng dalaga. Sa mga lumipas na taon, ay mas lalo lang itong gumaling sa larangan ng pakikipaglaban. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa kanya. Napakurap-kurap pa si Nathan. Doon niya lang na-realize na nakatumba na ang 4 pang kalalakihan. Okay lang ako. Ikaw itong nakapaglaban. May sugat ka ba? Nang hawakan niya ang braso nito, ay bahagya itong napakislot. Mabilis naman itong sinuri ni Nathan at doon niya napagtanto na may sugat ito sa braso. Okay lang yan. Malayo sa bituka. Bigla na lang nabasag ang boses nito. Umakyat naman ang pag-aalala sa sistema ni Nathan. Sab, are you sure you're okay? Tinignan niya ito sa mga mata. Nakatingin din ito sa kanya. Malalim ang tingin ng dalaga. Parang nahuhulog pa siyang lalo. Ang akala ko, mapapahama ka ng sobra dahil sa kapabayaan ko eh. Agad na nagpanik ang puso ni Nathan nang makita ang namumuong luhas sa mga mata ng dalaga. Bigla na lang itong pumikit ng madiin at walang sabi-sabing niyakap siya. Natigilan pa ang binata dahil para sa kagaya niyang may nararamdaman para sa dalaga, ay nakakapagpanik ang simpleng galaw nito sa kanyang sistema. Ano ka ba naman? Kaya nga ikaw hinire ko na bodyguard kasi alam ko hindi mo ako pababayaan eh. Doon ay tuluyang naramdaman ni Nathan ang pagkabasa ng kanyang damit. Tinignan naman niya ang dalaga. Gumagalaw ang braso nito, sinyalis na umiiyak. Hey! Mahina niyang pagtawag dito. Hindi pa man ito nakakasagot, ay narinig na nila agad ang paparating na sasakyan ng mga pulis. Sorry. Ang akala ko kasi mawawala ka na sa akin eh. Ngumisi si Nathan. Kahit papaano kinilig siya doon. Shh, it's okay. Let's go home para makapagpahinga ka na. Patalikod na sana ang binata nang nakayukong hinila ng marahan ng dalaga ang kamay niya. Nathan. Napapalibutan na sila ng mga pulis na dumating. Nagkalat ang mga ito habang pinipicturan pa ang mga lalaking nakahiga sa kalsada. Gusto kita. Pakiramdam ni Nathan, lumabas ang puso niya sa sinabing yun ng dalaga. Kahit kailan, hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin nito. Alam kong hindi ito ang tamang oras, tamang pagkakataon at tamang lugar. Natakot kasi ako eh, na baka bigla ka nalang mawala sa paningin ko at baka hindi na kita makita o baka hindi na kita magawang protektahan. Natigilan ng binata. Napakasarap pala talagang pakinggan ng mga ganong salita. Hindi ito masyadong naisip ni Nathan noon. Dahil ang palagi namang nasa isip niya ay i-reject lang siya ng dalaga. At oo, alam ko rin na mayaman ka at ganito lang ako. Pero sinusubukan ko naman patunayan yung sarili ko na kaya kitang tapatan eh. Na magtatrabaho ako na higit pa para mapantayan yung yaman mo. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Nathan. Alam ko rin na hindi ako yung tipo ng babae na gusto mo, hindi ba? At wala ka pang naging nobya. Alam kong mataas yung standards mo sa babae. Hindi na ito pinatapos pang magsalita ni Nathan. Mabilis niyang hinatak ang bewang nito at hinawakan ng masuyo ang pisngi ng dalaga bago tuluyang angkinin sa unang pagkakataon ang labi ng kaibigan. Sa unang pagkakataon ang labi nila ay nagtagpo.
May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanilang katawan. Para bang dahil sa kanilang halik, ay tuluyang nagkaintindihan ng kanilang mga puso. Ikaw ang standard ko, Sab. Kaya hindi ako nagkakanobya dahil sa'yo, dahil ikaw ang gusto ko. Malakas man ang tibok ng puso ng dalaga dahil sa pag-amin ni Nathan, napangiti pa rin siya. Ah, ganon? So natutorpe ka lang pala, ganon? Mahina silang nagtawanan bago tumangutang mo ang binata. Alam ko kasi i-reject mo ako. Yun ang akala ko, kaya hindi na ako umamin. Muli silang natawa dahil sa katorpehan nila sa isa't isa. Marahan naman na niyakap ng binata si Sabrina, kaya naman ipinahinga ng dalaga ang kanyang ulo sa dibdib nito. Nakatingin lang mula sa hindi kalayuan si Sab sa kanyang fiancé at sa kuya nito. Busy ang dalawa sa pag-iihaw ng barbecue. Samantalang ang mga magulang naman ng mga ito ay nag-aayos sa mesa. Gusto niya sanang tumulong kaso tinatanggihan siya. Magpahinga na lang daw muna siya. Han, okay ka lang ba dyan? Ngumiti si Sabrina at tumangutango. Lumapit sa kanya si Nathan at hinagkan siya sa noo. Ang sarap mo. Amoy barbecue ka. Aniya pa dito at kinindatan lang naman siya nito. Pwede mo naman akong papakin mamaya. Natawa silang pareho bago niya ipagtulakan paalis ang fiancé. 8 buwan na ang nakakaraan, simula nang mangyari ang huling engkwentro ni Sabrina sa mga nagbabalak na kidnapin si Nathan. Nasabi niya rin dito na mukhang isa sa mga investor nito ang mastermind at hindi nga siya nagkamali. Pinagbantaan pa nito si Nathan noon na babalik ito at maghihigante. Sa loob ng 8 buwan, naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Sinorpreso siya ng binata noong mag-propose ito sa kanya at kinuntsaba pa ang sariling mga magulang. Iha, come here. Naluto na ang gusto mong ulam. Matamis na ngumiti si Sabrina sa ina ni Nathan. Napakabait talaga ng mga ito. Kahit noon, tinuring na siya ng mga ito na parang sarili nilang anak. Siya lang naman itong tumatanggi sa kanila. Wow, thank you po, Ma. Naging emosyonal si Sabrina habang tinitignan ng malaking crab na nasa mesa. Napangiti naman ang ginang sa kanya. Ganyan talaga ang pregnancy brain. Basta-basta na lang naiiyak. Mahina pa silang nagtawa ng dalawa bago nito hinaplos ang 3 buwan niyang tiyan. Hi baby, I'm your grandma. Nang matapos na sa pag-iihaw ang kanyang fiancé, lumapit na ito sa kanya at maingat ulit siyang hinagkan sa noo. Gutom ka na ba? Umiling-iling ang dalaga bago ituro ang kanyang tiyan. Partida pa ito, may laman pa ang bibig niya at ngumunguya. Si baby ang gutom, hindi ako. Mahina lang itong natawa bago siya nito bigyan ng bagong ihaw na barbecue. Thank you. Matamis lang nang umiti ang binata bago siya hagkan sa labi. Anything you want. Malawak ang ngiti ni Nathan habang nakatayo ng tuwid. Nasa gilid niya ang kanyang kapatid at hanggang sa araw ng kasal niya nang aasar ito. Humanap ka na ng magiging girlfriend mo pagkatapos ng kasal namin. Para hindi mo na rin palaging kinukulit si Junior sa loob ng siya ni Sabrina. Tumawa lang ang kapatid bago siya nito tapikin sa braso at ituro ang papalapit niyang bride. Tahip-tahip ang kabang nararamdaman ni Nathan. May halo itong kaba at kasiyahan. Kaba? Dahil habang buhay na niyang makakasama ang babaeng minamahal niya noon pa man. Ngunit mas astig sa kanya. At kasiyahan dahil sa wakas maikakasal na sila. Malayo ito sa naging imahinasyon ni Nathan. Dahil nga kilala niya ang kaibigan na masyado itong focus sa sarili at inisip niya na wala siyang pag-asa dito. Ang ganda-ganda mo, Han. Namula naman ang pisngi ng dalaga. Kahit may kalakihan na ang 7 buwan niyang tiyan, ay angat na angat pa rin ang kagandahan niya. Huwag mo na akong binobola. Kahit buntis ako, kaya kitang baliktarin. Mahina lang siyang natawa bago hagkan ng kamay nito. Maingat niya itong inalalayan hanggang sa makarating sa harap ng altar. Mahal na mahal kita, Sabrina, mula noon hanggang ngayon at hanggang sa dulo ng ating buhay. Matamis ang pinagsaluhan nilang pangako sa harap ng altar. Punong-puno ng kasiyahan ang kanilang mga puso. Do you, Nathan Frozo,
take Sabrina Ilagan to be your wedded wife? Ngumiti si Nathan at mapagmahal na tinignan ng pinakamagandang babae na nasa harap niya ngayon. I do, Father. Wala na atang masasaya pa kay Nathan dahil nagawa niyang maikasal sa astig niyang best friend na sa mga simpleng tingin pa lang nito, mababahag na ang buntot ng kahit na sino. And do you, Sabrina Ilagan, take Nathan Frozzo to be your wedded husband? Malamlam ang mga mata ni Sabrina. Punong-puno ng pagmamahal ang bawat titig. I do, Father. Malawak silang umiti sa isa't isa. I pronounce you, now, as husband and wife. You may now kiss the bride. Matamis nang umiti si Nathan at maingat na kumapit sa ngayon ay asawa niya na. Ang kanilang halik, ang siyang magsiselyo sa kanilang mga pangako na magsasama sila panghabang buhay. Uy, ano yan? Napalingon si Sabrina sa kanyang asawa, kasama nito ang panganay nilang anak na may hawak na baril-barilan. Nagluluto ako ng merienda. Mabilis na lumapit sa kanya ang mag-ama niya. Dapat hinayaan mo na si Manang dyan. Kailangan mo ang pahinga. Mapapagod si baby. Natawa pa si Sabrina nang haplusin ng asawa ang kanyang tiyan. 5 taon na rin ang panganay nilang anak na lalaki. Masyado itong bibo kagaya ng kanyang asawa at topakin din. Ngunit nahihilig ito sa panonood ng action movie kagaya niya. Kaya ko pa makipag one-on-one sa'yo sa ring eh. Hamon niya pa sa asawa. Natawa naman ito bago ginulo ang kanyang buhok. Sa loob din ng maraming taon, nag-ensayo ng husto si Nathan. Nag-hire din ito ng magagaling na trainer para ma-ensayo siya. Dahil pinangako niya sa kanyang asawa na hindi lang siya ang palaging poprotekta sa kanilang pamilya. At masasabi ni Sabrina na naging mahusay ang kanyang asawa sa pakikipaglaban. Aray! Natigilan silang tatlo dahil sa biglaan niyang pagdaing. Mom, are you okay? Inosente pang tanong ng kanilang anak. Bahagyang tumango si Sabrina ngunit agad din niyang nabawi ang sumasakit na kanyang tiyan. Han, mabilis na nakaramdam ang asawa niya. Kaya buong lakas siya nitong binuhat. Nathan Jr., tawagin mo ang lola mo, manganganak na si Mommy. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano dahil sa kaba at excitement sa boses ng kanyang asawa. Kahit na nagmamadali si Nathan, maingat pa rin siya nitong naisakay sa kotse. Pinapakalma naman ni Sabrina ang sarili. I did call them na dad. Sumakay na rin sa kotse ang anak nila at kusa na itong nagkabit ng seatbelt. Nang makarating sila sa ospital, ay mabilis naman siyang inasikaso doon at pinasok sa delivery room. Hindi naman mapakali ang kanyang asawa na nasa tabi na. Pawisan nito at mukhang nagdadasal sa mga santo. Relax ka lang, Han. It's okay. Siya pa ang nagpakalma sa asawa. Nakita naman niya ang unti-unti nitong pagkalma at ang maingat itong paghawak sa kanyang kamay. I'm sorry for putting you in this kind of pain, Han. Matamis namang ngumiti si Sabrina bago umiling. Wala kang dapat ihingi ng sorry. We both wanted this, right? Ang magkaroon ng panibagong miyembro sa ating pamilya. Ilang minuto pa at umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang iyak ng isang sanggol. Malawak nang umiti sila mag-asawa nang sa wakas ay mahawakan at mayakap na nila ang kanilang unang prinsesa. Kamukhang kamukha mo siya, Han. Sa muling pagkakataon ay nakaramdam ng kabuuan ng puso si Nathan, lalo na nang mayakap niya sa kanyang bisig ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. Kaya kahit maubos ang lahat ng kayamanan ni Nathan, poprotektahan niya hanggang dulo ang binuo nilang pamilya ng kanyang mapagmahal na asawa. You did great, hon. I'm so proud of you. I love you. Kontento na ang kanyang puso sa piling ng noon niyang kaibigan na ngayon ay asawa niya na. At sisiguraduhin niya na mabibigyan palagi ng sapat na proteksyon at punong-puno ng pagmamahal ang kanyang pamilya. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel
na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.